Museum. Good morning po. Ito yung entrance. Ongoing pa yung pinakang front nila. Ayan. Ginagawa nila. Ginagawa pa nila. Hello guys, welcome to Jean Balls Adventures and welcome to my mini vlog. Dahil nga nag-stay ako ng weekday sa Maynila ay inikot na rin namin yung mga pasyalan na nearby sa aming kondo. Isa nga sa aming napiling puntahan ay itong National Museum na pagkatapos naming mag-walking sa Luneta. Ang magandang balita guys, ito ay free entrance, napakaganda, bagong renovated at napakalinis ng loob. Pagpasok nyo nga guys dito ay magpapakita lang kayo ng ID kung kayo ay nagsosolo or pag grupo naman ay isang ID lang yung ipipresent ninyo. At i-explain din sa inyo yung mga reminders na dapat gawin at hindi dapat gawin sa loob ng National Museum. Meron din silang baggage counter na pwede nyo iiwan at ipapaiwan sa inyo yung mga bagay na hindi pwedeng dalhin sa loob. At eto nga guys, ang bubungad sa inyo pagpasok ninyo, sa aking imagination ay parang isang napakalaking puno. At makikita ninyo sa wall, sa kanilang wall, ang ating mga national animals na nakikita lang dito sa Pilipinas. Tulad ng agila na makikita sa Palawan, ang tarsier na makikita sa Bohol, at ang tamaraw na makikita sa Mindoro. At itong mga animals na ito nga guys ay ito yung mga endangered animals na nanganganib na mauubos sa ating Pilipinas, kaya dapat nating ingatan at pinipreserve din ng ating gobyerno. Meron nga pala sila guys na available na 3 museum dito nearby sa Luneta, pero mas pinili nga namin itong National Museum na una namin puntahan at balak nga namin ikutin pa yung ibang ibang museum dito sa Manila dahil ngayon nga lang din ako nakapasok at talagang na-amaze ako sa ganda ng ating museum. Parang feeling mo nasa ibang bansa ka talaga. Talagang mahalin natin ang sariling atin, ika nga. Suportahan ang local tourism dahil ito nga guys ay libre at ang isa pa nga sa maganda dito ay very educational. Ito guys, inakyat ko siya parang pang 3rd floor para mapasok ko yung makapunta ako dun sa top. Ayan na ako. Ayan na yung dyan ako galing sa baba. Ayan. Inakyat ko parang maze. Ayan. Akyatin ko yung pinakataas. Kailangan mo lumaka dito ng parang pang 4th floor na to. Ayan sina ate. Ayaw nilang umakyat. Kaya ako lang yung umakyat. Malapit na ako sa pinakatuktok. Bawal lang pumasok. Dapat pala nag-elevator ako para makadaan dito sa bridge. Pero pag diretso lang te. Bawal po dyan te. Diretso lang po. Bawal mag-picture dun sa gitna. Ayan, may harang na siya. Isang tip guys, pag pupunta kayo dyan, sumakay na kayo ng elevator. Kasi ang ginawa ko, naglakad ako para makarating ako dun sa tuktok ng elevator. Eh bawal pala. So mas maganda na sasakay kayo ng elevator. Kaya lang pinagbabawal yung magpicture dun sa pinakatuktok. At isa pang magandang tip pag pupunta kayo dito ay unahin nyo yung sa taas, pababa. Kasi mas maganda dahil mas mataas pa yung energy ninyo paakyat hanggang sa makarating kayo sa baba. Matatapos nyo na. Unlike kung galing kayo sa baba na paakyat, medyo mapapagod kayo. Tapos parang wala na kayong ganang umakyat sa ibang floor na dapat ay wala kayong ma-miss na mga floors dahil hindi makukumpleto ang inyong pagpasyal dito sa National Museum kung meron kayong mamimiss na level. Actually, pagpunta namin dito ay galing na kaming mag-walking sa Luneta ng almost 2 hours. Pero kahit na nga pagod na kami, talagang nawala yung pagod namin sa mga nakikita namin dito. At ito nga pala guys ay napakahaba ng aking video pero hinighlights ko lang at yung iba ay makikita nyo sa aking reels.
Isa pa nga guys na tips ay magdala kayo ng maraming camera or ng cellphone dahil naubusan ako ng charge ng isang buong cellphone sa dami kong video. Mabuti na nga lang at meron akong mga backup na cellphone pa kaya naghiwa-hiwala yung aking videos. Sobrang ganda at hindi nyo talaga pagsisisihan na dalawin at pasyalan ang ating mga National Museum. At sa akin yung pag-i-interview sa mga staff at yung mga guard doon, ito ay bagong renovated at pinaganda at nilibre na nga, open for public na free entrance during Duterte administration. Shout out, talagang ito isa sa na-enjoy ko nga na hindi ko alam dati. Sina ate at si Jocelyn ay walang plano na umikot dahil pagod nga kami galing sa walking, pero nung nasimula namin makikita namin dito, talagang natapos namin at wala kaming pinalampas na floor at mga pwedeng makita sa National Museum. Biruan nga namin na nung kami kabataan namin ay hindi kami nakapag-field trip at hindi kami nakapasok dito, pero sa ngayon talagang napakaganda, kaya dapat lang na ibalik natin yung field trip para sa mga bata dahil very educational at marami silang malalamang history natin dito sa Pilipinas. Isa pa nga sa na-interview ko na lahat nga daw ng mga animals na makikita natin dito ay ito ay mga totoo. Yung kanilang mga balat ay kinuha, yung balat ng mga animals ay kinuha para gawing wax, kaya makikita ninyo kung ano yung sizes nila, talaga yung totoong size, at yung totoong balahibo, yun ang nakikita natin sa kanilang museum. Maraming mga animals dito na nag-trending at nakikita ko lang sa news at talaga nakakatuwa dahil nakita ko siya dito ng personal, hindi man siya buhay pero parang totoong buhay na makikita nyo dito dahil napakaganda ng ginawa nila dito sa museum na ito guys. Kaya guys, wag ninyong palampasin na hindi ninyo mapuntahan ang museum. Actually, may iba pang museum na balak naming puntahan nga. At ganun din yung iba pang pasyalan dito sa Metro Manila na talagang hindi tayo dapat maging dayuhan sa ating sariling bayan. Suportahan natin ang local tourism ng ating bansa.